Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapanalig. Ipinagdarasal ng Radio Veritas ang lahat na intensyon para sa araw na ito. Mga pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mga kaluluwa. At sa intensyon ng ating mga donors at members ng Kapanalig Radio Community, ang misa po natin ngayon ay hatid sa atin nila Mon and Rene Alba and family. Ngayon po ay Huwebes sa ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pagdiriwangay po ang unahan po ng Reverend Father Arlo Yap Esagidi at ang ating mga lektor na sila Sister Renela at Sister Franz. Magsabay na po ang lahat. Dihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang ina. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang ina. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ang pagpapala at pagkatapos sa pag-ibig ng Diyos at ang pagkakasama ng lahat ang sumay na rin. Sa ating pagbansalan, tampok po yung pag-ipag-usap ni Jesus sa kanyang Ama sa langit. Dito po, ipindarasa niya kay ang mga nanalig sa kanya. At the same time, hinahanap niya ang tulong ng Ama na sana ito sa isa maratignaso makilala na siya nga pala sinabi ng Ama. Ang ating pong unang pagbasa, tampok po naman si San Pablo na hinarap ng mga presensya ng Saduseo. At doon, ang Panginoon ay ginamit pala para sa kanyang kaligtasan. Bakit ang nagpatulog ng mga tayo ng awa at ang kanyang kapatawaran para sa kanyang pagkakasala. Inaanip ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at sa makapangyarihang ating Diyos. Kawatan makapangyarihang patibata sa Amen. Manalangin tayo. Ama makapangyarihan, ang kalaban namin ng ganap sa Espiritu ng dinadalan sa aming lahat upang bigyan niya kami ng layuning kalugod-lugod sa iyo at nakapasyahang sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niya kinabukasan ang mga pinunong saserdote at ang buong Sanhedrin. Saka kinalagan ni Pablo, ipinanaog at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na dooy may mga Saduseo at Pariseo. Kaya't sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseo, anak ng mga Pariseo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo
Nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Sadiseo at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga Sadiseo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskriba, kapanig ng mga Pariseo, at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsasalita sa kanila? At nang maging mainitan na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo. Kaya't pinapanaog niya ang mga kawal. Ipinakuha si Pablo at ipinasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Magpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ng iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo'y dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang magkaloob. Ikaw lamang upuan ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya'y kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y magdiriwang, ang diwa ko'y magagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutan, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituro mo ang landas na buhay ang kahahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y magdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Magsitay na po ang lahat. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus at nanalangin. Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang dinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama. Kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gindi naman sana maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay binigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa. Gaya nating iisa, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusang silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo
katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikhahan sa libutan. Makatarong ang Ama, hindi ka nakikilala sa libutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ay nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipinakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may sumakanila. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang ating pong salmong tugunan ngayong araw pong ito ay, Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ulit po natin. Isa po, Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Sa ating English version po, ang pagkakasabi po naman ay, keep me safe, O God, you are my hope. Keep me safe, O God, you are my hope. Again. Si San Pablo po, sa ating unang pagbasa, ay nasa sitwasyon na alanganin. Pag sinabi alanganin ay peligro, in other words. Delikado. Nasa problema. Pero mas magandang katagang alanganin. At kapag nasa alanganin ka, maraming pagkakataon nag-aalinlangan ka. So yung pagkaalanganin, posibleng mag-alinlangan. Bakit? Kasi kung minsan di mo alam gagawin mo, nakakailang. Ulitin ko, may mga bagay pag kayo nasa alanganin, baka posibleng magkaroon ka alinlangan. Bakit? Kasi nakakailang, hindi mo alam ang gagawin. Halimbawa, two Thursdays ago, para clear. Two Wednesdays ago, naghahanap po ako ng murang cellphone. Yung cellphone ko pong ginagamit ay mahina ng baterya. Madalas na siyang battery empty. Kaya ko naman palitan ng baterya. Kaya kong gumawa ng cellphone actually. Kaya kong mag-repair. Pero sabi ko, kung papalit ako ng baterya, bilhin na ako ng medyo mahusay na cellphone. In other words, 2 Wednesdays ago, naghahanap ako sa internet ng yung OLX by Sulit. Yung Sulit po, yung mga nagbebenta by online, ganyan. So, nag-ano ko ng mga units at meron akong nakitang isang unit worth 17,900 na cellphone. Second hand po siya. Mura po yun. Ang average po niya ay nasa bandang 25 mil hanggang 30 mil ang average niya. Ito ng aking tinitingnan ay 17,900. Sa salita, nung Wednesday pong yun, di kinontak ko yung seller. Sabi ko, this is Father Arlo. Can I call you? Tapos tumawag, sige po. Tapos sabi ko, tumawag ako, ito si Father Arlo, may available pa ba yung unit nyo? Pwede pa, Father. Ang pangalan nung kausap ko, Kathleen Emily Alfaro. Kathleen Emily Alfaro ang kausap ko. Sa madaling salita, nag-ayos kami. Sabi ko, kukunin ko yan.
sabi ko, paano ko makukuha unit at paano ko tambababa? Taga sa ba, Kathleen? Emily? Taga Iloilo po. Okay. Sa salita, sige, paano ko makukuha yung cellphone at paano ko bibigay yung bayad? Kanya, Father, magpadala ka sa smart padala, tapos, bibigyan ka ng reference number. Sa madaling salita, pagka yung nakakuha ka ng reference number, na doon ang pinadala, kasi sabi mo sa Father, pinadala ko na yung, sabi ko, Emily, nandiyan na yung pera, pinadala ko na. So, pagka na-notice niya na meron na siyang na may pera nga dumating para sa kanya, hindi niya makukubra yun hanggat walang reference number na nasa akin. Yun ang safety ko. Sa madaling salita, sabi ko, pagka nasa yun na, paano makukuha yun? Para pagka nasabi mo na sa akin, papadala ko yung unit, marireceive mo Friday, 1 to 4. Between 1 o'clock ng hapon hanggang 4 o'clock. Di sige, siya ako. Now, 2 Thursdays ago, yun nga, kinabukasan, punta ako smart padala. Nag-verify ako, paano ba mangyari yan? Ay, bibigyan ko kayo ng reference number, bababla. At yun ay bibigyan nyo doon sa kukubra ng pera. Yun ang pinaka-safety ko. Okay? Hindi na makukubra hanggat nasa akin pa yung reference number. Sa madaling salita, transaksyon. Pinadala ko. Huwebes. Tawag ako ngayon sa Kathleen Emily Alfaro. Sabi ko, nandiyan na yung pera. Pinadala na. Okay. I am keeping my reference number. Sige, Father, papadala ko na. Biyernes, wala. Sabado, wala unit. Kung naloko na ka ako. Nadali ako ng 17,900. Sa mga salita, naloko ako. Sama ng loob ko, sa sobrang sama ng loob. Gusto ko mag-vent out. Sama ng loob ko, sinabihan ko yung mga ibang kaibigan ko, pag-asasabihan, sabi sa kanila, keep it to ourselves, Atin-atin na lang. Alam bakit? Kasi baka pag kinamento ko sa'yo, kasi Father ganon. Nasugatan ka na nga, didiinan ka pa. Yung ganon feeling na, naloko ka na nga, kasi Father, ganyan Alam mo yung isa naloko ka na nga, sisihin ka pa. Parang nadapa ka na, nadapa ka, kulit-kulit mo. Nadapa ka na nga. Anyway, ganon feeling ko, sabi ko, okay, atin-atin lang, Sama ang loob ko. Sunday ho, meron akong blessed sacrament, ang ating Panginoon Kristo, dala-dala ko. Punta ako sa tabernakulo ng Christ King Seminary. Mahilig po talaga ako, nakagawian ko, paghaharap ako sa tabernakulo ng Panginoon Kristo, hahawakan ko yung pintuan ng tabernakulo. Hawakan ko. Hawak akong ganyan yung tabernakulo. Sabi ko, Lord, galit ako, sama loob ko, naloko ko. Tapos, parang sinasabi ni Lord sa akin, akong bahala sa'yo, akong bahala dyan. Lord, pwede ba mag-text ako kahit mumurahin ko man lang? Sobrang galit. Kahit masabi ko lang galit ko. Hindi naman yung murang PI, hindi. Yung sabihin ko lang galit ko lang, ako nang bahala dyan, Arlo, akong bahala dyan. Lord, sana bigyan mo permission ng talagang sa maloob ko, pasabi ko lang. Akong bahala dyan. Yun yung lagi sinasabi sa akin. Nung linggo ng hapon na yun. Nung pag-prepare na ako ng misa, tumambad sa akin yung second reading, the other Sunday, ang nakalagay, sanctify the Lord in your heart. Whoever maligned you, just do good. And I will put him to shame. Whoever maligned you, just do good. Gagawa ng masama. And I will put him to shame. Umiyak na ako. Parang sinasabi sa akin doon, akong bahala dyan. Sige, akong bahala. Sister, mabasa ko yung, nag-decide ako sa homily ko, di ba? Ayaw ko pa alam sa iba, di ba? Nag-decide na akong sabihin ko na sa homily. Di kinimento ko na. Sabi ko, galit ako. Kung meron, sabi ko, gusto kong text yung mga kaibigan ko sa Iloilo. Mawalang galang na. Isip-isip na ako na papakulam ko yan. Mawalang galang na.
Pero sabi ni Lord, whoever maligned you, just do good. Di kinento ko lahat-lahat sa mga tao. Yung mga tao, tawa ng tawa, para sila sabi, yan, buti ka nga, Father, ganyan, para gano'n, no? Anyway, so, talagang lantarang, what you see, what you get. After the Mass, after the homily, okay na ako. As in, payapa ako. Kasi na, ibunghalit ko na lahat eh. Hindi ko na tinatago. Sinabi ko na lahat. Bahala na si Lord, bahala na si Lord. Okay na ako. Maniwala kasi hindi. After the Mass, may lumapit sa akin isang lalaki. Tapos inabot yung kamay ko. Sabi sa akin, Father, for your loss. May iniwan na pera, na papel. Ako naman, akala ko mga 500, nilagay po sa. Di antima, nakita ko sa kwarto ko para mag-change ng damit. Naalala ko yung binigay sa akin ng mama. Kinuha ko sa bulsa ko. Kita ko, cheque. 18,000 pesos? Kumita pa ako ng 100? Totoo ito sinasabi. Keep me safe, O God, for you are my hope. Totoo yan. Kaya pala si San Pablo, iningatan siya ng Panginoon. Mantakin ninyo, kulang lang babatoy sa San Pablo, kulang na lang. Ang nasa harapan niya, Pariseo at mga Saduceo. Yung mga Saduceo, they don't believe in the resurrection of the dead. Ang Pariseo naniniwala. So, unang bunghalit ni San Pablo sa kanila, alam niya yung dalawa magkalaban sa pananaw tungkol sa muling pagkabuhay. Kaya sabi sa Pablo rito, nalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahon. At sinabi pa niya, bandang huli, yan. Alam ni Pablo doon, may mga Saduceo at Pariseo. Kaya sinabi niya ng malakas, mga kapatid, ako'y Pariseo, anak ng mga Pariseo. Dahil sa pag-aasa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililigtas ngayon. Ay namarinig yun ng mga tao, away-away na. Parang nakikinitig-kinig ako si San Pablo, ayan, buti nga sa inyo. Pero pinakamagandang mensahe dito, sabi ito, at na maging mainitin na ang kanilang pagtatalo-talo, natakot ang pinuno, baka lurin nila sa San Pablo, kaya pinalayas na, pinayao na. Sige, umalis ka na. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, lakasan mo yung loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Lakasan mo. At yun ang naramdaman ko. Akong bahala dyan, Arlo. Lakasan mo loob mo. Yung gusto ng Panginoon sa ating unang pagbasa, kailangan magpatotoo ka. Kailangan magpatotoo ka. Kahit na nasa alanganin ka, huwag ka lang mag-alangan. Kahit nakakailang. Ultimo, kahit nasa alanganin ka, kamo ka ni Pablo, huwag ka lang mag-alinlangan. Kahit nakakailang. At yun naramdaman ko nung nangyari sa akin yun. Kaya sinasabi ni dito ng ating unang pagbasa mula sa Acts of the Apostles, yung pagpapatotoo mo, Pablo. Kailangan ko yan. Kaya pa sa ating sa Ebanghelyo, sinasabi dito ng Panginoon kung paano siya pinagpapatotoo ng mga nananalig sa Kanya. Tignan niyo po yung pagkakadugto ng ating Ebanghelyo. Nakakatuwa nga eh. Sabi dito, Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang aking dinadalangin, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang payag. Dahil sa kanilang payag. Dahil sa kanilang patotoo. Ano ibig sabihin? Pag nagpapatotoo ka sa Panginoon, babasbas ang kanya maigi. Amen. Pag nagpapatotoo ka, I'm sure marami kang blessings. Marami. Yung araw-araw lamang ng pag-gising, blessing na yan. Alam niyo ba may cancer ka? Pagmulat nila sa umagang yan, Lord, maraming salamat, buhay pa ako. Blessing na yan. Yun lang may kinakain ka, pasalamat ka na. Yun lamang gumaling ka sa karamdaman mo, dahil sa panalangin ng ibang tao, pasalamat ka na. At huwag mong kakalimutan, kahit nagpasalamat ka, kailangan magpatotoo ka pa rin. Para ano? Para mas marami mahayag na ito si Kristo Jesus nga, ang totoong sinugo ng Ama sa langit. Yun ay hinihingi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo. Yung sana, magkaisa yung mga nananalig sa Kanya, sa pagpapatotoo nila, upang sa ganun maniwala sila, ako nga, sabi ni Jesus,
ang sinugo ng Ama. Yun ang pahayag ng Panginoon. Parang pakiusap niya sa mga taong binasbasan niya. Magpahayag lang. Magpahayag lang na ikaw'y totoong tumatangkilik sa Panginoon. Pag misa nga, pag ako nanonood ng TV o ng radyo sa Tagalog, ang ating po nakapagtangkilik, halimbawa, tangkilikin po natin, halimbawa, pagka pinopromote yung isang bagay, tangkilikin po natin, tangkilikin. Ano ibig sabihin tangkilikin? Suportahan. Pahayagan. Kampihan. Tangkilikin. Suportahan. Kaya ang ating Sama Responsorio, maganda yung pagkakasabi. Itong binabanggit. Tanang mga kaharian, Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ako'y iyong tangkilikin. Support me, Lord God. Kahit anong mangyari, kahit ako'y nasa alanganin, kahit ako'y minsan nag-aalangan, at nakakailang, support me. Tangkilikin mo ako, Panginoon. At pwede mangyari yan kapag ikaw'y nagpapahayag sa Kanya. Pagpapahayag mo na si Kristo'y totoong sinugo ng Ama mula sa langit. Keep me safe, O God. You are my hope. Lord, ito aking panalangin. Itong panalangin na yung bayan. Tangkilikin mo kami, Panginoon, kapag kami nasa alanganin at nag-aalinlangan at ang mga bagay ay nakakailangan. Lord, kahit ano mangyari, ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Panginoon. Pangahawakan namin, Panginoon Kristo, ang iyong mga ginawa sa amin upang pag pinarangalan ka namin, pararangalan namin ang ating Amang nasa langit. Pagtangkilikin mo kami, Panginoon, kahit ang aming mga kalagayan ay nasa alanganin, huwag lang kami mag-alinlangan kahit ang mga bagay ay nakakailangan. Tangkilikin mo, Panginoon, kahit anong mangyari, sapat ikaw, Jesus, ang totoong sinugo ng Ama mula sa langit. Magsitay po tayo lahat. Nanalangin si Jesus sa Ama para sa pagkakaisa. Sa paghihintay sa Pentecostes, lumapit tayo sa Ama at idalangin ang tunay na pagkakaisa ng lahat ng kanyang mga anak. Sa bawat kahilingan at isasagot, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng kasapi ng simbahan, naway magkaisa sa puso at isip, kasama ng ating Santo Papa at ng ating mga obispo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mundo, naway sumampalataya kay Kristo, bunga ng nagkakaisang halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng bininyagan kay Kristo, naway magkatipon sa iisang simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bawat mag-anak, naway mabuklod sa iisang pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway tawagin sa ganap na pakikipag-isa sa Diyos magpakailanman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At para sa mga may kaarawan sa mga araw na ito, Memeng Maximiano, Lindsay Huco, and Beth Tatel. Para sa lahat ng makapanalig natin, kanilang makahilingan, kanilang mga petitions, intentions, kalalo tigit pa, families of Peter Cruz, Pre, Canlas, Uy, Oro, Parto, Tividad, Mendoza, Pagdanganan, Antikin, Winnie, Early Nonet, Lindsay Huco, Tony, Esther, Heidi, Mines, Sonia, Chit, Wilma, Terry, Tess, Franz, Mayet, Homer and Marivic and MJ, Emily and Hoven, Peaches and Apple and Long, Dr. Susyap, Dr. Paul Malabanan, Dolly Alano, Tom de la Peña, Ed Lo, Dante Javier, Tams Reyes, Chato, Christy, Audrey, Nars and Cynthia, Romel Pangilinan, Father Troy de los Santos, OFN Capuchin, Nene Suaco and Friends, Nelvin Blaza, Agnes Lianto, and Benedicto Flores Jr. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, itong aming dalangin at iba pa hindi namin nabanggit ay aming inihatid sa inyo upang makamtan namin ang iyong kalooban.
Ito aming pinarating sa dakilang pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ibig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inambon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Malaki mga kapatid, upang paghahain natin kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kapatid, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumay, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa amin lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayupay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganak mong kinalulugdan. Ito ang nilunggatin ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay nihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambanang at paring maghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya sa mga nagsiawit ng papuro sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Minumungkahi ko, pag tinaas kong katawan ni Kristo, magpasalamat tayo sa lahat ng kanyang biyaya, sa lahat ng kanyang pagtangkilik sa atin. At the same time, yung pangako natin, pagpapatotoo para sa kanyang pangalan. Ang maraming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan dugo na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusulo na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, inabot sa kanyang malagat at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, itong aking katawan na hahandog para sa inyo. Amen, Jesus. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa amin. Salamat, Panginoon. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinuwakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Salamat, Panginoon, for keeping us safe, for being always our hope. Salamat, Panginoon. Mga kapatid, ipagdami natin mas natin pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin pag-aalala sa pagkamatay at muli pagkabuhay o anak. Katinaalan namin sa terapi nagbibigay buhay at ang kalis na kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katulad ni Kristo ay mabukod sa pagkakaya sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan na ganas sa buong digdig.
puspusin mo sa pag-ibig kaysa ni Francis namin Santo Papa o Nesta namin Obispo at tanang kaparian. Alahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa rin muling mabubuhay. Ganyan lahat ng mga pumanaw. Lalo tagit sina Efren and Isabel Oro, Rolando Ramos, Adoracion, Belen and Leonardo Yap, Lourdes and Apolonio and Angel Manabanan. Kawa mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at pagdapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay ng walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria ni Nanang Diyos, kaysa na apostol, kaysa ni Saint John Paul II and Saint John the 23rd at lahat ng mga banal na namoy dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpulis kararangal mo sa pamamagitan ng iyong naming Panginoon sa Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ating ang aawitin ang panalangin pero na ating Panginoon bilang pagpapatotoo sa pag-ibig ng Ama sa bawat isa. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa, palalang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tanan ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahinulot sa tukso. At yadya mo kami sa lahat ng masama. Pinili namin kayo sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag na Jesucristo ang aming tagapagligtas. Sapagat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng panganalangin sa inyo. At sumainyo rin. When you bless each other on the forehead, say, God bless you, peace be with you. Declare to each other, mabait ang Diyos. Okay? Mabait ang Diyos. Okay? Now, do it to each other, kay mga kapanalig, put the sign of the cross on all. Halimbawa, kamukha po gagawin ko. Halimbawa, atin ka. Say, God bless you. Put the sign of the cross sa noo. God bless you. Peace be with you. Tapos, babasbasan mo rin ako. And then I can tell her, mabait ang Diyos. Okay? Do it now in Jesus' name. Magpatotoo tayo sa Panginoon, kayo makapanalig. Mabait ang Diyos. Give that peace na to one another. Palakpakan natin Panginoon sa kanyang biyaya. Kordero ng Diyos, Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. mga kapatid, ito si Jesus,
ang ating Panginoon dakilang tagapagligtas. Kinakailangan niya tayo magpatotoo kamukha ng ginawa niya kay San Pablo. At siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Mapapalad ang matawag tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa aming ginap na pakikinabang, matutuhan nawa namin at mapagsaluhan ang iyong aral at dulot na kaligtasan upang kami pagintapating magkamit ng iyong bigay sa pamagitan ng Jesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Prayer to Saint John Paul II. Saint John Paul II, from the window of heaven, grant us your blessing. Bless the church that you loved and served and guided, courageously leading it along the paths of the world in order to bring Jesus to everyone and everyone to Jesus. Bless the young who were your great passion. Help them dream again. Help them look up high again to find the light that illuminates the paths of life here on earth. May you bless families, bless each family. You warned of Satan's assault against this precious and indispensable divine spark that God lit on earth. Saint John Paul II, with your prayer, may you protect the family of every life that blossoms from the family. Pray for the whole world, which is still marked by tensions, wars, and injustice. You tackled war by invoking dialogue and planting the seeds of love. Pray for us so that we may be tireless sowers of peace. Saint John Paul II, from heaven's window, where we see you next to Mary, send God's blessing down upon us all. Amen. Yung ating pong relic ni Saints John Paul II and John the 23rd ay hanggang alas 5 lang po ng hapon dito sa Radio Veritas. So po pong mga devotees po ni Saints John Paul II and John the 23rd can still come here sa ating himpilan para bigyan parangal at humingi ng dasal, panalangin po para sa inyong mga intensyon. Si John Paul II po, siya po yung nandito noon, ako'y youth coordinator po. Kaya damandama ko siya noon siya nandito noon kasi we were sa Luneta that time as youth coordinator, youth leader sa mga kabataan pa. Kakatuwa. Si John the 23rd naman po, siya naman po yung papa na ako'y pumasok sa loob ng seminaryo. Kaya they happened to me all in my lifetime. Nakakatuwa. Okay? The Lord be with you. And with your spirit. To make intentions now, ask the Lord, ask St. John Paul II and John the 23rd to pray for you. Amen. Almighty God bless you, all intentions. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Tapos sa po ating pagdiriwang, humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po kay Father Arlo sa kanyang pangunguna sa pagdiriwang ng Banal na Misa at sa ating mga lektor na sina Sister Ranela at Sister Franz. Maraming salamat po. At sa inyo pong lahat na dumalo sa misa natin ngayon, maraming salamat po. Muli po tayo magsama-sama bukas alas 12:15 hanggang 1:00 ng hapon para sa isa na namang pagdiriwang ng Banal na Misa. At manatili po kayong makinig dito sa Radio Veritas 846, ang Radio Totoo. Susunod na po ang Caritas sa Veritas kasama si Kadone. Ako naman ang iyong kapanalig, Home.